A day in our life as a living partner na umaasa sa isa't isa, tinda serye. Ngayon nga yung unang araw ko sa pagtitinda ng mga fishball. Maaga nga akong nagising dahil nga ilang araw nang iba yung body clock ko. Sinimulan ko na ngang ayusin yung mga gagamitin ko sa pagtitinda. Una ko na ngang tinimpla itong suka. At tantiameter na nga lang yung ginawa ko dito, depende nga sa panlasa ko. Nung natapos ko na ngang timplahin ay kumain lang ako ng tinapay dahil nga hindi pa ako kumain ng gabihan. Nilagay ko na nga yung cheese powder sa lagayan at talaga namang saktong-sakto yung isang pa. Piniga ko pa nga yung plastic nito baka kako ay dumami pa. Muntik ko pa nga makalimutan itong ketchup ng fries at cheese stick. Pinuno ko nga lang ito tapos pinunasan ko na rin yung gilid-gilid para naman malinis tignan. Sinulat ko na rin yung mga binibenta ko para naman makita ng mga dumadaan at yung mga bibili. Inisa-isa ko na nga itong wrapper para makagawa na ako ng cheese stick. 40 pieces nga lang yung gagawin ko dito. Dahil nga kakasimula ko lang at baka kako ay hindi maubos agad. Ginunting ko nga lang sa gitna yung wrapper at in-slice ko na nga itong cheese at sinimulan ko na rin yung paggawa. Alam nyo bang napaka-proseso gumawa ng homemade cheese stick? Dahil nga kailangan mo itong balutin ng maayos para naman hindi lumabas yung cheese kapag ipiprito na. Tapos magbabalot ka pa ng pagkarami-rami. Kaya nga homemade cheese stick with love nga yung tawag ko dito. At nung natapos na nga inilagay ko na rin sa lagayan. Nung mag-aalas 9 na nga ay sinimulan ko na rin gawin itong sauce. Pagkatapos kong lutuin yung sauce ay lumabas na rin ako para naman ilagay ko na itong mga sinulat ko. Nakimarites pa nga ako dyan dahil nga nakita kong maraming tao tapos may mga pulis sa baba. Nag-decide nga ako sa bintana ko na lang nilagay yung mga sinulat ko. Eto nga't sinimulan ko nang ilabas yung mga paninda ko at naglagay na rin ako dito ng sauce at ikikilo ko na rin isa-isa itong ibebenta kong french fries. Natapos ko na ngang ilagay lahat ng mga paninda ko sa labas tapos ang saya ko nga dahil ilang oras lang ay meron ng bumili. French fries nga yung unang binili tapos tignan nyo naman nag-heart pa talaga ako dito dahil sobrang saya ko. Hinango ko na nga itong niluluto ko tapos nilagay ko na rin sa lagayan para lagyan na rin ng cheese powder at i-shake-shake. Unang customer ko nga dito ay yung tapat lang ng bahay namin. O diba napaka-supportive. Barya na nga lang daw ibibigay niya dito para daw hindi mabigat sa pitaka niya. Maraming salamat po sa suporta. May second customer na nga kaagad si ating napadaan lang. Sana po ay magustuhan ninyo yung fries. Salamat po. Ang saya-saya lang sa puso dahil kahit first time mo palang magbenta ay meron na kaagad bumibili. Ilang oras nga lang yung nakakalipas ay meron namang bumili ng cheese stick. Tinanong pa nga ni ate kung malalaki daw yung cheese ng cheese stick. Sabi ko nga ay opo dahil nga homemade po ito. Salamat po sa pagpili. Sana ay magustuhan ninyo. Nung wala pa ngang bumibili ay umupo lang ako dito tapos nag-scroll-scroll. May dalawang bata ngang nag-stop tapos sabi nung kasama niya, nagtitingin ka tapos hindi ka bibili. Ang sabi ko nga ay ayos lang, next time na lang. Dito nga ay napansin na nila yung cellphone ko tapos sabi nila ay vlogger pala si ate. Anong page mo? Follow kita. Natatawa at napapakiti na nga lang ako dyan dahil nahihiya pa nga ako. Nung nakapag-decide na nga ay bumili na rin sila ng 10 pesos na cheese stick. Tinignan pa nga nila yung cellphone ko dito kung talaga bang naka-video. Sabi ko nga ay upo muna sila dito habang niluluto ko yung cheese stick. Napaka-jolly nga ng mga batang ito. Salamat sa pagbili. Sa uulitin, mag-aral kayong mabuti. Bumili naman ng isang plastic ng kikiam yung tenant namin. Salamat po sa pagbili. Hindi ko na nga na-videohan pero meron pang mga bumili. At bumili na rin kami ng merienda namin ni Bescor. Syempre, business is business. Mga magsi 6 PM na nga ay nagsara na rin kami dahil medyo masakit na rin yung ulo ko. O siya, yan nga yung ganap ng araw namin. God bless you all and stay safe everyone. See you all on our next vlog. Bye bye!